ay ating tatalakayin ang isa sa gamit ng wika sa lipunan. May 7 tayong gamit ng ating wika sa ating lipunan. Ito ay ang instrumental, regulatorio, interactional, personal, heuristiko, representatibo, at imahinatibo. Ngunit sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa lamang sa mga ito. At ito ay ang interactional. Ano nga ba ang interaksyon? Ang interaksyon ay ang proseso ng pakikipag-ugnayan o ugnayan ng dalawang tao, bagay o persa. Sa simpleng salita, ang interaksyon ay kung saan tumatanggap o nagbibigay tayo ng reaksyon, ng impormasyon at ng kilos sa bawat isa't isa. Magandang hapon na Joy. Kalawa ko sa Joy. Bukas. Ang wika sa interaksyon ay nagsasilbing daan upang maipakita natin ang ating pakikilahok sa ating lipunan. Sa pamamagitan din ng wika sa interaksyon ay naunawaan natin at naunawaan natin ang iba. Ito rin ay daan upang magkaroon tayo ng mabisang ugnayan sa ating kapwa-tao sa ating lipunan. Ang wika sa interaksyon din ay nagsasilbing daan upang tayo makapagpahayag, makabuo ng relasyon at makapagtulungan sa isa't isa na siyang kinakailangan natin sa ating pakikipamuhay sa ating lipunan. Ang wika ay isang sa pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa pakikipag-ugnayan. Sa bawat interaksyon natin nagagawa, maging sa paaralan man, sa bahay, sa opisina o kung saan man. Ang wika ay nagsisilbing tulay upang magkaroon tayo ng mabisang ugnayan at relasyon sa iba. Marami tayong paraan kung saan nagagamit natin ng wika sa interaksyon. Ngunit sa video ito ay mapapakita namin ng 5 paraan kung saan nagagamit natin ng wika sa interaksyon. Unang paraan ay ang pagpapahayag ng damdamin at opinyon. Ginagamit natin ng wika upang maipahayag ang ating sariling damdamin, opinyon at ideya patungkol sa isang bagay. Magandang hapon. Sir, basta naging tagumpay mo. Maraming salamat. Halimbawang dula na iyon ay naipakita ni Anadi o naipahayag niya ang kanyang damdamin kung saan siya ay masaya tungkol sa pagtatapos ng movie. Pakikipagkasundo at pakikipag-ayos. Sa parang ito, ginagamit ng taong wika bilang daan upang maayos ang hidwaan sa pagitan ng taong nag-aaway. Ang wika ay isang epektibong paraan upang maayos ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang tao dahil sa parang ito ay nakakapag-usap at naipapahayag ng bawat isa ang kanilang panig. Panghuli, ang wika ay nagbibigay daan upang ang dalawang partido ay makaisip ng solusyon sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon. Sa parang ito ay ginagamit ng tao ang wika upang magbigay o tumanggap ng impormasyon galing sa ibang tao. Mahalaga sa tao ang pagtanggap ng impormasyon dahil ito ay naging daan sa pagkatuto at paglinaw ng perspektibo ng isang tao. Sa pangkalahatan, dahil sa parang ito, nakakapagpalitan ng impormasyon ang bawat tao na nagiging daan upang mas umunlad ang kanilang pagkatuto at lumawak ang kanilang kaalaman. May kahalagahan ng wika sa interaksyon. Ano nga ba ito? Ang wika ay mahalaga sa interaksyon dahil ito ang paunahing paraan ng komunikasyon. Sa pamagitan nito, naipapahayag natin ang ating damdamin at kaisipan at nagkakaroon ng pagkakaunawa ng mga tao. Ito rin ang susi sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa lipunan. At panghuling paraan ay ang pag-impluwensya sa iba. Ang paggamit ng wika upang mag-impluwensya sa iba ay isang mahalagang gamit ng wika sa pagpagkalastasan. Sa ganitong gamit, ang wika ay nagiging instrumento upang hikayatin, kumbinsihin o pilitin ang ibang tao na gawin, paniwalaan o tanggapin ang isang ideya, paniniwala o aksyon ng isang tao. May 4 na kahalagaan ang wika sa interaksyon. Una nito ay ang nagpapalakas ng ugnayan sa kapwa. Ang pakikipag-usap ay mahalaga sa pagtibay ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Sa tuwing tayo nakikipagkomunikasyon, na ibabahagi nila ang kanilang paggalang, pag-unawa at malasakit sa iba. Dahil dito, unting-unting nabubuo ang kanilang tiwala, respeto at mabuting pagitan sa ibang tao. Ito ay nanghulugang pinapatibay ang kanilang koneksyon, samahan, relasyon ng isang tao sa ibang tao. Tulad na lamang nito ang pamilya, kaibigan, kaklase at kapwa-miyembro mo sa lipunan. Daan sa pagpapahayag ng damdamin ni Tiggy. Mahalaga ang wika dahil ginagamit natin ito pang bahagi ng ating saloobin at damdamin. Sa pamamagitan nito,
takot, pagmamahal, at naibabahagi rin natin sa iba ang ating kaalaman, opinion, at idea. Hindi lamang ito ginagamit para makipaghalubilo sa iba. Ito ay ginagamit rin pangbigay ng iyong or pinapaabot mo ang iyong damdamin o emosyon sa ibang tao. Ang ikatlong kahalagan naman ay nagpapadali ng pakikisalamuha sa ginagamit natin ito sa pag-aaral, pagtuturo, pagtatrabaho, at pagkikipagkaibigan. Ibig sabihin nito ay tinutulungan tayo ng wika na mas gawin, mas maayos, at malinaw ang pakikita ng espasan sa bawat isa sa ating kapitan. May kapta akong halimbawa para dito. Isa, mas magaling makihalubilo pagkat sa ating kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wika. Pangalawa, sa trabaho, ang malinaw na paggamit ng wika ay nakatutulong upang makaintindihan at mga pagkakamali sa komunikasyon. Ang huli, sa mga pagtitipon o pulong, mas naging mabilis at maayos ang pagpapalitan ng ideya at sagot. At ikalawa, ang wika ay napakadali ng pagtutulungan kapag malinaw ang komunikasyon, mas maayos ang koordinasyon at matatag ang pagkakaisa sa anumang gawain. Sa tulong ng wika, nakakaunawaan ang bawat isa kaya mas madali tayo nagtutulungan upang maabot ang isang layunin. Para sa konklusyon ng ating diskusyon, ang wika ay higit pa sa simpleng paraan ng ating pakikipag-usap. Ito ay makapangyarihang kasangkapan na nagsisilbing tulay sa bawat individual. Sa pamamagitan ng wika, ating nailalahad ang ating kaisipan, damdamin at ang ating salubin. At sa parehong paraan din ay naiintindihan natin ang ating kapwa-tao. Ang wika ay ang pinakamangunahing susi sa pagkakaroon ng magandang ugnayan at